Natalo ang San Miguel Beer kagabi sa NLEX. Ito ay pagkatapos nilang lumamang ng 19 points. At nakita natin doon na umabot pa ng overtime. Pero sa bandang huli, hindi nila kinaya. Medyo maraming naging lapses dito sa SMB. Unang-una nating nakita doon, ito si Terence Romeo hindi na binalik nung overtime kung saan kinakailangan siya ng San Miguel Beer. Nakita naman natin mula umpisa hanggang huli ang ganda ng nilaro ni Romeo. Pero nung last place nung overtime, hindi siya binalik ni Coach George Gallant. Ang isa pa natin doon nakita problema na foul out. Itong si Ivan Aska at itong si Junmar Fajardo. At hindi nila napigilan ito si Thomas Robinson. Tandaan natin, ito si Thomas Robinson. Ito dapat ang naging import ng San Miguel Beer dati. Pero yung rights na yan ay binigay nila sa NLEX. At nakita natin ngayon kung gaano pala kahusay itong si Robinson. Isa pa natin doon nakita, obviously nag-a-adjust pa itong si Jeron Teng dahil hindi masyadong maganda ang nilaro niya. At isa pa doon na hindi rin maganda nilaro ito si Allen Bulanadi. 3 airball na 3-point shot ang ibinato nito. Binigyan naman siya ng playing time nitong si George Gallant pero hindi talaga nag-deliver. Of course, ang isa pa itong problema, ang daming injured dito sa San Miguel Beer. Si Vic Manuel out ng 2 months, si Jericho Cruz out ng at least 1 month, at ito si Marshall Lassiter nagkaroon din ng injury. So kulang yung lineup ng SMB. Pero nakita naman natin, hindi naman masyadong ininda to dahil lumamang nga sila ng 19 points. Ang problema, hindi nila naingatan. At medyo nagka-problema nga doon sa substitution pattern. Parang masyadong nababa dito si Jeron Teng. At nagka-problema nga dahil nakita natin si Terence Romeo hindi binalik. Hindi pa natin matitiyak kung gaano katagal gagawin dito kay Ivan Aska. Baka bigyan pa to ng ilang pang games para ipakita yung kaya niyang gawin. Naka 21 points naman mahigit. Kaya lang nga, na-foul out siya at hindi siya kasing dominant nitong si Thomas Robinson ng NLEX. May mga nagsasabi na ito Converge ay nagtatank para makuha yung number 1 pick sa susunod na draft. Kahit gawin nila yan, mahihirapan sila dahil ang Blackwater at Terra Firma ganyan din ang ginagawa. Kaya mahihirapan itong FiberXers. At kung hindi nila makukuha yung number 1 pick, hindi nila makukuha itong si Justin Baltasar. So sa tingin ko, instead na tanking ang pwedeng gawin ng Converge, ay pumasok sa isang 3-team trade para makuha yung number 1 pick ng Terra Firma. For example, ang mangyayari dito, itong Converge makukuha yung number 1 pick ng Terra Firma. Ang Terra Firma naman ite-trade itong si Stephen Holt dito sa Barangay Ginebra. At itong Converge at itong Barangay Ginebra ay magbibigay ng mga players dito sa Terra Firma. So ang lalabas dito, Terra Firma number 1 pick mapupunta sa Converge, si Stephen Holt mapupunta sa Barangay Ginebra, at mga bench players ng Ginebra at ng Converge ang mapupunta dito sa Terra Firma. Ang tanong naman ngayon, bakit papayag ang Barangay Ginebra o ang SMC na makuha ng Terra Firma o ng Converge yung number 1 pick? Well, depende yan sa iyo offer na players nitong Converge FiberXers sa Terra Firma. Ibig sabihin, kung ang magiging kapalit ng number 1 pick ay mga mahuhusay din naman na players ng Converge, papayag niyan itong Ginebra at ang SMC. So tignan na lang natin. Sa tingin ko magiging mas effective yan kaysa doon sa pagtatank dahil hindi ka sigurado. Baka masayang mo yung isang buong season tapos sa bandang huli, mapupunta rin pala dito sa Terra Firma o Blackwater yung number 1 pick. At ito si Justin Baltasar, hindi naman niya pwedeng maghintay ng habang buhay doon sa MPBL. Kaya sa tingin ko, isang 3-team trade ng Ginebra, Converge at Terra Firma ang paraan para makuha na ng Converge yung number 1 pick na matagal na nilang gusto. Nabangko itong si Keith Jimenez dito sa first game ng San Miguel Beer. Hindi siya pinaglaro ni Coach George Gallant. At nakita nga natin kasi dito ang rotation na nangyari ay si Chris Ross at si Simon Enciso doon sa point guard. Dito naman sa shooting guard si Terence Romeo, CJ Perez, at dito sa small forward si Alin Bulanadi at Jeron Teng. Tandaan natin, wala pa dyan si Marshall Lassiter at si Jericho Cruz. So kapag nadagdag pa yung dalawa na yan, lalong sisikip yung rotation nitong si Coach George Gallant. Dito natin makikita kung ba't marami yung nagsasabi na mahihirapan itong si Keith Jimenez magka-playing time dito sa San Miguel Beer. Tandaan ninyo, yung nasabi ko lang, kagabi wala dyan si Jericho Cruz at si Marshall Lassiter. Pero hindi pa rin nabigyan ng playing time ito si Keith Jimenez dahil dalawang players lang ang pinag-alternate niya sa point guard.
itong si Ross at itong si Enciso at minsan si Romeo nagbababa ng bola. Pero doon sa mga guards na nagamit, hindi mabibigyan ng playing time itong si Kit Jimenez dahil nga maraming minuto ang kinakain itong si Romeo at si Perez, lalo na at maganda ang nilaro nila. Siyempre, bakit mo naman ilalabas itong si Romeo at si Perez kung maganda nilalaro? At doon sa point guard naman, nakita natin na dapat siguro nabigyan ng konting minuto ito si Jimenez pero nag-prefer si Coach George Gallant na si Enciso at si Chris Ross ang gamitin. Ito sa mga veterano na siya umasa. So pagbalik nitong si Marcio Lassiter at si Jericho Cruz, lalong magiging mahigpit yung rotation ni Coach George Gallant dahil lalong ang daming tao niyang babalasahin. So lalong mahihirapan ito si Kit Jimenez na humanap ng minuto dito sa San Miguel Beer. Kaya sabi nga nung iba, baka mas maganda sana kung napunta siya sa Terra Firma o sa Northport o Blackwater o kahit anong pamang team kung saan hindi masyadong loaded para at least doon magkakaroon siya ng tsansa na maglaro at maipakita kung ano kaya niyang gawin. Ito nga bang Rain or Shine Elasto Painters ay magpapalit na ng import? Iyan ngayon ang isa doon sa mga katanungan na tinitignan ng mga fans na nanonood ng PBA dahil nga hindi maganda ang naging umpisa nitong koponan ni Coach Yeng Yao. Kumbaga hindi masyadong explosive itong import nitong Rain or Shine kung ikukumpara mo naman dito sa nakuha ng Meralco at ng Magnolia. Kaya nakita natin dito na medyo may problema siguro itong ROS lalo na kung ikaw ay 0-2 at hindi pa garantisado kung kailan makababalik ito si Kit Datu. Nakita natin kung gaano kahusay ito si Datu. First game pa lang niya naka 16 points na. Yun nga lang nagkaroon ito ng gout kaya hindi siya makababalik agad at hindi natin alam kung kailan ito magkakaroon ng clearance. Kapag bumalik ito si Kit Datu, medyo magiging okay sila pero kinakailangan ayusin pa rin nila yung sitwasyon doon sa import. Alam natin dito sa Commissioner's Cup mabilis lang yung eliminations. At kapag ikaw ay nagkasunod-sunod na yung talo, medyo mahihirapan ka ng bumawi. Kaya kinakailangan tignan natin kung ano mangyayari dito. At of course, alam natin itong ROS hindi yan basta-basta papasok sa mga trades. Unless sigurado sila na magiging patas ito. Kaya kung hindi sila kaagad magte-trade ng player, ang kinakailangan din ang tignan talaga ay yung sa import. Alam natin maraming mga teams ang nahirapang kumuha ng import. Ito nga Meralco, last minute replacement yung nakuha nila pero nakita naman natin napakahusay. Kaya sa tingin ko dapat ganyan ang tignan itong ROS na kumuha sila kaagad ng import na pwede nilang ipalit para kahit papaano magkaroon ng change of scenery ika nga dito sa Rain or Shine Elasto Painters para sila ay magkaroon ng tsansa na magkasunod-sunod naman ang panalo. Dahil kapag sila ay natalo at madali nang ma-eliminate dahil nakita naman natin itong Commissioner's Cup, medyo mahigpit ang laban. Ang San Miguel Beer nga, natalo dito sa NLEX Road Warriors. Shout out kay Jonel Alagon at Celino Valles family, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, JJ Sibum, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Edwin Carmona Jr., OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Anthony Alon, kay Ronda Jordan at John Reddy Maranta at Sid Maria, Reden Elena, Laila at Bonbon Lansang, Kagawad Katsakino Dokusin, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Edia Garcia, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Joseph Pineda, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, Junjun Angie, Patpat at Piboy Matas, Donel Santiago, John Mark Cantos, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa at si Brian Andres.